Sa nutrisyon, malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan. Sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikat sa kinabukasan. Mula sa national. Mga kasama, alam niyo bang may bagong strategiya ang Department of Health na lalong magpapahusay sa pangangalaga sa kalusugan ng Pinoy? Ito ang tinaguriang Community Health Teams. Ang detalye mga kasama mamaya. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isip. Magandang hapon mga kasama. We're back para sa isa na namang Sabadong kwentuhan at sharing ng mga kaalamang pangkalusugan. Radyo mo sa Pansamantala po nating hindi makakasama sa araw na ito mga kasama ang ating ninang na si ASEC Bernie Flores. Ngunit kapiling naman po natin ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na si Miss Ana Maria Rosaldo. Ang tawag ko sa kanya Miss Lisa. Layo, no? Ana Maria. Anyway, Ma'am Lisa, magandang tanghali. Oo, yung Magandang hapon, Rod, or tanghali sa ating listeners at viewers sa rmnnews.com live stream at sa YouTube sa ating Facebook friends at Twitter followers. At kung mayroon pa kayong mga kaibigan na hindi pa po nakakaalam, abay i-share nyo naman mga kasama dahil bukod dito sa DZXL 558 ay mapapakinggan at mapapanood din ang radyo mo sa nutrisyon sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrisyon. Okay? Pwede din natin silang maging friends at followers sa facebook.com/radyo mo sa nutrisyon at twitter.com/radyo nutrisyon. Samantala, naintriga ba kayo sa opening ni Rod kanina tungkol sa tinaguriang community health teams? Bahagi ng programang Universal Healthcare o kalusugan pangkalahatan ng ating pamahalaan ang Community Health Team Mobilization Campaign o CHT. Ito po ang literal na nakatutok sa kalusugan ng ating mamamayan dahil door-to-door service ang konsepto nito. Aba ha, parang courier lang, no? Door to door. I-deliver, right to your doorstep. Yung serbisyo ng gobyerno. Door to door. Personalized health service ang CHT, ha? Yes, Rod. At upang mas maliwanagan ng ating listeners kung ano ang community health teams, inanyayahan natin uli si Assistant Secretary Pauline Jean Ubial, ang Area Cluster Assistant Secretary for Visayas ng Department of Health. Welcome po, ASEC Pauline Ubial, sa Radyo mo sa Nutrisyon. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig. Good morning good afternoon na pala. Good afternoon pala, Rod and Lisa. Good afternoon. Good afternoon po, ASEC. At again, welcome po sa radyo mo sa nutrisyon. Alright, diretso na po tayo sa ating usapin ngayong tanghali tungkol sa CHT. Ano nga ba po ang community health teams, ASEC? Ito ay isang strategiya ng ating Department of Health sa ating quest para sa kalusugang pangkalahatan na ang tutok natin ay yung pinakamahihirap sa komunidad. Pinupuntahan natin sila sa kanilang mga bahay-bahay para magbigay ng mga impormasyon at saka mga serbisyong pangkalusugan. At tinuturo natin sila kung saan sila pwedeng magpunta para ma-avail ang mga health services. Ayun, kaya sinasabi nyo door-to-door. Yes. Delivery, yung serbisyo. Oo. Kasi alam mo, Rod, napansin natin na yung mga may kaya at saka yung mga educated, hindi mo na kailangan sabihan. Sila yung naghahanap ng paraan para makakuha ng serbisyong pangkalusugan. Dahil may resources na. Empowered sila. Yun yung tawag natin. May kaalaman sila, may pera sila. Pero yung nakikita natin in the
past, yung mga mahihirap, yun yung hindi pumupunta sa health center kahit na libre, hindi pupunta sa mga ospital kahit na may sakit, unless malala na, ganon. So, ang nangyayari, talagang disempowered sila at saka hindi sila na bibigyan ng mga preventive, promotive na mga health services. So, ngayon, yung gobyerno na talagang pumupunta sa Yes. kanila, sa Oo. kanilang tahanan. Oo. Ang paniwala rin ng kalusugang pangkalahatan kasi na kung nakafocus tayo sa mga pinakamahihirap, yung mga most vulnerable sa ating komunidad, ay nasisiguro na natin ang kalusugan ng buong komunidad. Oo, bali sila yung nagiging representative na ngayon. Oo. At saka yung kasing mga indicators natin kagaya ng maternal mortality, mga infant mortality, pinakamalala talaga sa mga mahihirap. So, may focus talaga tayo ngayon sa ating pagbibigay serbisyo. Okay. So, ASEC, ano naman po yung layunin ng CHT o ng Community Health Team? Okay. Yung ating community health teams po ay nagpupunta sa bahay-bahay. Meron po yan silang parang survey questions. Tinatanong po sa mga bahay-bahay kung merong batang below 1 year old, kung merong buntis, kung merong may ibang karamdaman, may kampansanan, mga PWD, kung may older persons, at kung ma-identify na yung mga bahay-bahay o miyembro ng household na merong mga ganon, binibigyan rin sila ng impormasyon. Kunyari, yung mga below 1 year old, kailangan bakunahan yan. So, bibigyan sila ng impormasyon, ano yung mga bakuna na dapat matanggap ng isang below 1 year old at kung saan nila pwedeng makuha yung ganong serbisyo. Ma-avail yung serbisyo. So, nagsasurvey muna sila. Pagka-survey nila na merong mga gantong mga grupo sa isang household, nagbibigay sila ng impormasyon kung saan makakakuha ng ganong serbisyo. Ang galing naman yan. Okay, so, Aseg, no, kailan pa ito nagsimula, yung CHT? Actually, nag-training, inumpisahan yan sa training, kailangan medyo may alam rin yung mga pupunta sa bahay-bahay, So, nag-training kami last year pa, October. And ongoing hanggang ngayon yung training kasi hindi namin mamadali yan. Kailangan pumili rin tayo ng karapat-dapat maging community health team at ang konsepto kasi nito, Rod, is volunteerism. Okay. Walang sweldo tong mga taong to. Tumutulong lang sila para yung buong komunidad dun sa kanilang lugar ay maging mas malusog. Sino-sino po yung mga miyembro rito? Iba-iba, sa isang komunidad, depende kung sino yung nakikita nilang karapat-dapat na mag-training. So, pwede siyang barangay nutrition scholar ng NNC. Pwede siyang population officer ng PAPCOM. Pwede siyang social worker ng DSWD or mga volunteer groups nila. So, may kaalaman na po about sa health. Oo. Pwede rin barangay health worker. Pwede rin yung mga tinatawag nilang parent leader doon sa CCT areas. So, iba-iba. Urban poor leader. Ganon. So, iba-ibang basta mag-volunteer sila at may kakayahan silang siguro mag-aral at matuto. Ang leader ng isang community health team ay ang nurse or midwife doon sa Komunidad. lugar nila. Ilan naman po yung mga community health teams natin ngayon sa bansa? Actually, ang ating target ng DOH is one community health team for every 20 household na parang CCT area. And one community team, health team for 20 households. sa bawat komunidad, no? Ang parang
tinatarget namin 100,000 community health teams Sa buong bansa. sa buong bansa. As of now, ang natre-training pa lang kalahati, 50 or mga 50 to 55,000. Target po ba yun na mabuo ngayong taon na to bago Oo. matapos ang Ang taon? problema kasi namin nung nag-uumpisa kami ng training nito, may projection kami na parang ito yung gagastusin. Opo. Pero habang nag-i-implement na, medyo lumalaki yata yung gastos. Oo. Nakikita yung mga iba pang pangangailangan Yes, po. oo. Kaya medyo naaantala yung ating pag-recruit and pag-deploy base sa kakulangan sa budget. Pero ang goal nga is bago matapos ang taon, naka-deploy na yung 100,000 community health teams. Okay, so eto ngayon, gusto natin malaman yung sistema ASEC, no? Yung sinasabi nating door-to-door na implementasyon ng CHT. Kasi parang talagang may effort rito yung mga miyembro. Okay. Pupunta sila sa bahay-bahay. Paano Yes. po ba yung magiging yung sistema rito? Yung pagbibigay ng serbisyo sa mga bahay-bahay po? Kasi ganito yun, may training sila, tapos meron silang tinatawag natin na survey form. Opo. So, pupunta yung isang miyembro ng community health team sa isang household, tapos tutulungan nilang mag-fill up ng form. Ngayon dun sa form, malalaman natin kung may mga below 1 year old, mga kabataan, may mga buntis sa household, may iba pang sakit, may ibang kapansanan, may senior citizen. Based on kung anong na-discover nila sa isang household, gagawa ngayon sila ng health use plan. Yun ay kasama rin sa training nila. Ano Kunyari, naman tong health use plan, ma'am? kung kunyari buntis ka, kailangan nakasulat doon kung ilang beses ka kailangan magpa-prenatal. Okay. Saan ka pupunta? Kung manganganak ka na, saan ka manganganak? Kasama yun sa kanilang plan. Oo. Paano nila gagamitin yung health facilities? Binibigyan ng sapat na impormasyon. Yes, oo. Oo. Tapos yung planong yon, yung Oo. health use plan, iiwan dun sa tahanan. Oh, okay. And ifa-follow up yun ng community health team kung Babalikan rin po pala nila. oo, kung talaga bang nakapunta, kung talaga bang nag-avail ng mga serbisyo doon sa health facility. Ano naman po yung kaibahan ASEC ng serbisyo ng CHT sa health center? Kasi may health center na tayo, tapos meron pa tayong CHT. Kasi yung sinabi ko nga, pag medyo mahirap tayo at saka yung marginalized sector, mga IPs, ganyan, medyo nahihiya tayo na magpunta sa health center o mag-avail ng serbisyo o hindi talaga natin alam kung ano yung mga serbisyo. So, itong community health team, in a way, we're bringing the health services to the people, to the doorstep, so that yung mga tao pupunta sa health center. Kasi kung yung health center lang, nandyan sa town sa Banwa o sa sentro. Tapos yung mga tao nandun sa malalayong Sa mga lugar. barangay. Oo. Wala silang kaalam-alam kung anong pwede nilang makuhang serbisyo sa health center. So, yung community health team ang nagdadala nung impormasyon na yon at sinisiguradong pupunta yung mga kababayan na natin na dapat maserbisyohan doon sa mga health center at barangay health stations. Okay. Ayun. Ganon kaseryoso po mga kasama ang ating pangamahalaan sa pagbibigay po ng serbisyo, partikular serbisyong pangkalusugan sa ating mamamayan. Ay, yung mga may katanungan dyan, well, pwede rin yung i-text ang inyong question sa ating text line 0919-884-0659. Again mga kasama, ulitin ko lang po ang ating numero para sa inyong mga text question 0919-884-0659 o di kayo tumawag sa 882-2473. Magpapatuloy po mga kaibigan ang Radyo Mo sa Nutrisyon, pero bago po ang break, eto muna ang ating text question of the day.
Very easy. Inaabangan ng ating mga suki. Oo nga. Yung text question. Dahil 300 pesos loto eh. Oo. Okay, so, Ma'am ito Liza. very easy na naman ang ating tanong. O, makinig po lahat ha. Ano ang tawag sa door-to-door campaign na serbisyo ng Department of Health? Nako talaga. Napakasimple lang po ating tanong. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, at syempre ang sagot po sa ating tanong. At isend po yan sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Maging responsableng magulang, kalusugan ng ina at ng bata ang isaisip sa tamang pag-aagwat ng pagbubuntis. Batay sa pag-aaral, malaki ang kinalaman ng tamang pag-aagwat ng pagbubuntis sa kalusugan ng mga bata. Napatunayan na lumalaking mas malusog at mataas ang tsansang mabuhay ang mga batang isinilang na may tamang agwat na 3 hanggang 5 taon sa pagitan ng panganganak. Malaki rin ang posibilidad na maging premature at mababa ang timbang ng sanggol na isinilang nang wala sa tamang pagitan ng panganganak. Nakakatulong din ang birth spacing para sa kaligtasan at kalusugan ng mga anak. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Pinag-uusapan po natin ngayong hapon ang estratehiyang pangkalusugan ng Department of Health, ang Community Health Team Mobilization Campaign. Ang bisita nating eksperto ay si Assistant Secretary Pauline Jean Ubial, ang Area Cluster Assistant Secretary for Visayas ng Department of Health. Asek, tatanungin po namin, lahat ba ng pamilya sa isang komunidad ay bibisitahin ng community health teams o pipiliin lamang ang mga benepisyaryo? Actually, ang gusto natin, lahat ng pamilya. Pero may instructions kasi tayo ngayon sa community health teams na parang ipra-prioritize nila yung mga tinatawag nating CCT. Yung conditional cash Yung mga transfers. indigent talaga. Oo. Pero kung matapos na nila yon, kasi nga tatapusin lang nila yung survey form, ano? Opo. Matapos na nila yon, kasi binibigyan natin sila ng 25 days na parang allowance na mag door to door. Kung matapos nila yon, then the rest of the days pwede na nilang puntahan yung iba pang household doon sa komunidad na yon. Okay. Oo. Pwede po ba kayong magkwento, Ase, kung yung naging karanasan ng CHT po? Actually, hindi pa ako nakakasama sa CHT, na kasama lang ako sa training of trainers dito sa Manila noong last year, October. Pero ang nabalitaan ko nga sa isang komunidad na napuntahan namin diyan sa Haniway, Iloilo, at saka sa Badyangan, Iloilo, last week lang ako nandun. Opo. Na nung nagkaroon sila ng community health teams na nagbahay-bahay, kung dati 1 to 2 deliveries a day lang sila sa kanilang health center, ngayon medyo dumami, mga 5 hanggang 6 sa isang araw. So talagang parang nabibigyan na impormasyon yung mga tao at mga buntis na sa health center dapat manganganak. So dumami yung kanilang mga pinanganganak sa health center. Okay. Congratulations. At least, nagkakaroon ng magandang resulta yung programa. Yung nakikita nga rin natin, hopefully, pati yung iba nating mga serbisyo, kagaya ng immunization. Kasi medyo mababa tayo sa immunization rate natin, 80 to 82%. Ang target natin, 95%. Dapat ng lahat ng infant below 1 year old mabigyan ng primary immunization. So malaking gap yung kailangan malampasan para ma-attain natin yung goal natin. And sa tingin namin
ang makakatulong talaga para ma-attain natin yung 95% ay yung ating mga community health teams na bibigyan nila ng impormasyon yung mga bahay-bahay at kukulitin nila, no, hindi lang isang beses yung pagpunta nila. Kung hindi pumunta sa health center yung isang bata na kailangan mabakunahan, babalikan nila, kukulitin nila. Sisiguraduhin talaga nila na mabigyan ng pumunta talaga at serbisyo. nabigyan ng serbisyo. Ayun. Okay. Gaano kadalas ba ASEC yung dalaw ng CHT? Actually, yung aming plano Sa is mga every tahanan, 6 months siya na magsasurvey. No, magsasurvey para alam nila kung ilan yung bata, ilan yung buntis, ilan yung may kapansanan, ilan yung senior. Pero yung idea kasi dapat pumunta sa health center. Opo. Pag hindi pumupunta sa health center yung isang bata o matanda, ganyan, dapat puntahan ulit sa bahay. Balikan uli ng team. Oo, balikan ulit. To encourage na pupunta ng health center. So yung mga community health teams natin, isang katangian na sabihin natin dapat meron sila ay yung pagiging makulit. Dapat At babalik-balikan at mahaba yung pasensya. Oo. Babalik-balikan nila, kukulitin nila para maka-avail ng health Health services. services. At aalamin nila ano yung naging dahilan ba't hindi pumunta po. ASEC, ano naman po, paano po tutugon naman ang CHT sa emergency? Yung ating mga community health team sa nabanggit ko nga ay ang team leader nila ay isang midwife at isang nurse. Opo. So, sapat na ang kaalaman ng ating mga midwife at mga nurse para makapag-identify ng mga health emergency at ma-refer nila kung saan kailangan gamutin itong mga emergency, kung sa health center o kung idediretso na sa ospital. Sa hospital po. May tanong ho tayo rito, ASEC, no, from our texter. Tanong niya, paano daw ma-address ang mga lugar na may mga indigenous people na may sariling paniniwala po, partikular sa panganganak? Oo. Ang ginagawa natin naman sa mga indigenous people, tama yan, medyo kakaiba yung kanilang paniniwala at Ritual yan sila pangangailangan. So, sa mga ganung lugar naman, ang mismong mga kasama nila, mga IPs rin, Ang kinukuha na niyang- katribo nila, ang kinukuhang community health team members. So, meron silang, naintindihan nila yung kultura nung mga taong pupuntahan nila at aayon nila yung kanilang impormasyon at mga health teachings doon sa kultura. At meron na tayong mga miyembro dyan. Yes, oo. Training natin sila na maging community health teams. Parang in effect sila mismo ang unang i-encourage itong mga CHT Correct. At members. tama, bago yung kanilang paniniwala. Okay, so another question dito, ASEC, libre bang treatment at gamot? Yung pong sa CCT, yung sa conditional Opo. cash transfer, sinisigurado po namin libre po lahat yan. No? Libre. Okay. Kasi yan yung quintile 1. At yung lahat po ng CCT families na nabanggit na paulit-ulit ito sa radyo at saka sa lahat ng mga announcement, automatic ho PhilHealth member yan. Kahit na wala ho kayong ID, automatic, basta may CCT ID kayo, PhilHealth member na rin. So, libre rin ho yan sa mga ospital. Correct. Wala hong tinatawag natin no balance billing. Ibig sabihin, kahit na sobra yung gastos, hindi ho kayo sisingilin. Ngayon, yung sa hindi CCT, yan po ay hindi namin ma-assure. Kasi, kagaya ng bakuna, libre ho yun. Yung mga TB drugs, libre yun. Yung ibang mga gamot. Pero yung like gamot sa hypertension, Pagka health center yan, di ba? hindi. Kahit sa hospital. Gamot sa hypertension kasi, binili ng Department of Health yun para sa CCT yun. So, okay. So, ang makakapag-avail yung mga CCT beneficiaries lang. Yung mga hindi CCT beneficiaries na kailangan ng gamot sa hypertension, Talagang bibili sila. re-resetahan. Kailangan. May
butika ng barangay naman na mura yung gamot. Oo. Correct. So, kailangan ho kasi may focus talaga tayo. Hindi mo natin mabibigay yung gamot ng lahat ng tao sa buong Pilipinas. Opo. Kaya, kailangan may focus. Okay. Alright. May meron pa atang tanong ba? Wala na. Okay. Okay. Marami So, pa tayong ayan. natatanggap na Oo. text question mula sa ating mga texters. O ayan, tiyak marami ang makikinabang po sa serbisyong community health teams ng Department of Health. So wala na talagang dahilan para hindi makapagkonsulta ang ating mga kababayan sakali mang meron silang di magandang nararamdaman. Tumpag kayo dyan, Ma'am Lisa. Ang serbisyo na mismo ang magpupunta sa siserbisyuhan. Marami pong salamat, Asek Pauline Ubial. Yes. Maraming salamat rin. Alright, Asek, your parting words po. Ang pinapanawagan lang natin siguro, nakalimutan ko sabihin kanina, sa lahat ng kababayan natin, ay magpamiyembro na po kayo ng PhilHealth. Kasi dyan po natin masisiguro na pag pumunta kayo sa ating mga government hospitals, wala hong balance billing. Basta PhilHealth member po tayo. So, ang maganda ho para nakasisiguro tayo sa ating kalusugan, hindi naman ho lahat ng siguro panahon nagdadasal tayo na magkasakit tayo para mabawi natin yung na-enroll natin sa PhilHealth. Ang kagandahan ho nun, kung mas marami tayong naka-enroll sa PhilHealth, mas malaki ho yung pondo na magagamit dun sa mga nagkakasakit. That is the social health insurance concept. So, mas maganda ho, makasiguro na tayo, mag-PhilHealth na tayo, 2,400 a year ng buong pamilya ang premium payment. So, lahat ho ng miyembro ng immediate family ninyo covered na po. So, yun po yung parting words ko sa inyo at ang community health teams ho natin ay kabalikat natin sa ating kalusugang pangkalahatan. Sana ho tulungan natin at ipatuloyin sa ating mga kabahayan para matulungan rin po kayo nila. Alright, once again, maraming salamat. Asek Pauline Jean Ubial, Area Cluster Assistant Secretary for Visayas of Department of Health. Maraming salamat po. Again, Asek. Okay, mga kasama, eto na po. Ibibigay ko na po ang sagot sa ating text question. Ano ang tawag sa door-to-door campaign na serbisyo ng Department of Health? Ang sagot dyan ay Community Health Team Mobilization Campaign or Community Health Teams. Kahit CHT pwede naman yung sagot. Okay lang. Or Community Health Teams or Community Health Team Mobilization Campaign. Okay, at narito na, Ma'am Lisa, yung mga nanalo sa ating text question. Makakamit sila ng tig 100 pesos load. Congratulations to Marisa Garcia of San Carlos, Pangasinan. Tama yung kanyang sagot, Ma'am Lisa. Community Health Teams. Okay, congratulations. Another winner of 100 pesos load. Hindi cash, load. Giorgio Gonzalez ng Isabela. Panalo ka ng 100 pesos load. Ang sagot naman niya ay Community Health Team Mobilization Campaign. Di mo? Galing naman. Galing. At ang last winner natin of 100 pesos load from Palawan, Maan Caro. Ang kanyang sagot, siyempre, Community Health Team. Congratulations at maraming salamat sa ating mga kasama na sumali po at nakinig sa programa. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong laging pakikinig sa radyo mo sa nutrisyon. Okay, salamat ng marami sa inyo aming mga suki at sa aming bagong listeners sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com. Lagi po kayong makinig sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado. At huwag gusto ko lang pong bigyan daan ng pagbati sa mga kalahok ng nagaganap na pagsasanay ngayon ng Promotion of Good Nutrition na nagsimula po kahapon hanggang October 12 dyan sa Eurotel Pedro Hill, Makati. So mabuhay po kayong lahat. At magandang hapon.
Mga kasama, tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin naman kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni ASEC Bernie Flores, ang inyo pong lingkod, Ana Maria Rosaldo. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikat sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council, ang informasyon para sa wastong nutrisyon. Nasa mga eksperto, malusong pagkalinga. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikat nyo sa kinabukasan. Maging responsable ng kalusugan ng ina at ng bata ang isaisip sa tamang pag-aagwat ng pagbubuntis. Batay sa pag-aaral, malaki ang kinalaman ng tamang pag-aagwat ng pagbubuntis sa kalusugan ng mga bata. Napatunayan na lumalaking mas malusog at mataas ang tsansang mabuhay ang mga batang isinilang na may tamang agwat na 3 hanggang 5 taon sa pagitan ng panganganak. Malaki rin ang posibilidad na maging premature at mababa ang timbang ng sanggol na isinilang nang wala sa tamang pagitan ng panganganak. Nakakatulong din ang birth spacing para sa kaligtasan at kalusugan ng mga anak. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Tuwing umuulan ba sa labas, ay umuulan din sa loob ng inyong bahay? Habang maaga, tsekin ang bubungan ng inyong bahay. Itaon ito kapag maganda ang sikat ng araw. Tingnan kung may mga kalawaw na ang mga ito na pagsisimulan ng pagkabutas ng bubong. Tapalan ang makikitang butas o kaya'y palitan ng bubong ng bago kapag may budget. Ngayong panahon ng tag-ulan at bagyo, maging handa tayo. Isang paalalang RMN, Radyo Mo Nationwide. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Biyaheng Pinoy! Maglilibot na kasama si Leo Navarro at Julius Corpus. Sakay na!